If you will make time with God your first priority, everything else in your life will fall into place. Mga kapatid, kung gagawin po nating una ang Diyos sa ating buhay, ay may sasaayos po ang lahat ng mga bagay at aspeto patungkol sa buhay natin. Kung uunahin po natin siya sa ating buhay, ay may papakita din po natin sa Kanya na siya talaga ang mahal natin. So paano nga po ba natin mapapakita sa Diyos na minamahal din natin siya? Una, to love God is to prioritize our relationship with Him. Number 2, to love God is to earnestly desire Him. Finally, to love God is to practice obedience consistently. Maipapakitaan po natin sa Diyos ang ating pagmamahal kung susunod po tayo sa Kanya ng tuloy-tuloy. Sabi po sa Juan chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Then sabi po sa Juan chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Amen. Now, tandaan po natin ito na hindi po ito basta parang pagtupad lang ng mga batas at paggawa ng mabuting gawa na parang makina o ritual o kaya parang sumusunod lang sa batas trapiko na minsan sinasabi natin na sumunod na lang kaysa mapenalize. Hindi po ganoon mga kapatid. Susunod po tayo sa Diyos dahil nakasulat na po sa puso natin ang pagpamahal niya sa atin. At dahil dito ay gusto po nating ipakita sa Kanya ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod. Lord, sabi mo po sa iyong salita na ang mga nagmamahal sa iyo ay tumutupad sa iyong mga utos. Kung ganun po ay susunod po ako upang maipakita ko sa iyo ang aking pagmamahal. Kapag nasa puso po natin ang pagmamahal ng Diyos at minamahal din po natin siya, ay magbubunga po ito ng kusang pagsunod sa Diyos. Kaya nga sabi ulit sa mga awit chapter 40 verse 8, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Amen. Now tingnan po natin kung gaano kamahal ng author ng mga awit chapter 40 ang Diyos. Sabi po dyan ay ang nais niyang sundin ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang kanyang kalooban. At para masigurado ng author ang kanyang pagsunod ay anong ginagawa niya? Tinatago niya sa puso ang aral ng Diyos. Ang ibig sabihin po ay habang nagbabasa tayo ay maaaring nagme-memorize tayo ng mga salita ng Diyos. O habang nakikinig tayo sa Bible study o sermon ay nagte-take note tayo kasi gusto natin talagang sundin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kailan po tayo huling nagsulat at sinabi natin na, Lord, ito palang ginagawa ko ay hindi mo kalooban. Simula ngayon, itatago ko ito sa puso ko at susundin po kita. Another po, Lord, alam ko po na ang pagsabi ng negatibo patungkol sa ibang tao ay hindi niyo po kalooban. Susunod po ako at sa kabaliktaran ay kakausapin ko po ang taong naka-offend sa akin at papakitaan ko po siya ng pagmamahal. Another, Lord, inaamin ko po na ako'y nagsisinungaling sa trabaho ko. Simula ngayon, magsisikap po akong maging totoo at magiging marangal sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Lord, alam ko po na may sama ng loob ako at ayaw kong magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Naiintindihan ko po na ang pagpapatawad ay mahalaga sa iyo. Kaya pipilitin ko pong tanggalin ang galit sa aking puso at magbigay ng kapatawaran sa iba. Lord, aking napagtanto na ang aking adiksyon ay hindi tugma sa inyong kalooban para sa aking buhay. Pipilitin ko po na humingi ng tulong at maghanap ng paraan upang ako ay makaiwas dito. Lord, narealize ko po na ako'y nagpapabaya sa aking mga tungkulin sa pamilya dahil sa aking sariling hangarin. Sisikapin ko po na bigyan ng prioridad ang oras na makasama ang aking mga mahal sa buhay at gampanan ang aking mga tungkulin ng may pagmamahal at katapatan. Lord, hindi appropriate ang pakikipag-usap ko sa isang babae o isang lalaki. Ako po ay may asawa na. Titigilan ko po ito at igagalang ang kabanalan ng kasal at iwasan ang anumang kilos na hindi nararapat. Lord, inaamin ko po na ako'y naiinggit sa tagumpay at mga ari-arian ng iba. Tulungan niyo po akong maging masaya sa mga bagay na mayroon po ako. Lord, inaamin ko po na napapabayaan ko ang pangangailangan ng mga taong nasa paligid ko at hindi ko po napapansin ang mga pagkakataong makatulong sa iba. Pipilitin ko po na maging mas maingat at mapagpakumbaba at aktibong maghanap ng mga paraan upang ipakita ang iyong pagmamahal sa mga nangangailangan. Lord, inaamin ko po na ang aking pagiging mayabang o pride ang nagtutulak sa akin, sa aking mga maling gawain at desisyon at pumipigil din po sa akin na sumunod sa iyong kalooban. Magpapakumbaba na po ako sa inyong harapan at pipilitin ko pong humingi ng iyong patnubay at sumunod sa inyong plano para sa aking buhay. Mga kapatid, kailan po nating huling tinago sa puso natin ang mga aral ng Diyos? Ito po ang kahalagahan ng ministry kasi kasama po natin ang ating kapatiran na kinukumpara ang ating puso kung naka-align pa ba ito sa kalooban ng Diyos. At pag hindi po ito naka-align ay agad po tayong magre-repent at hindi magbibigay ng excuse.
kapag pinapakita po natin ang pagsunod natin sa Diyos, ay pinapakita po din natin sa Kanya ang ating pagmamahal. Sabi po ni Watchman Nee, an obedient will and a harmonious will are very different. Obedience is related to actions, whereas harmony is related to character. The obedient will of a servant is seen in carrying out every order of his master, but the harmonious will is shown in the son who knows the Father's heart and whose will is one with the Father's. The harmonious will not always fulfills his duty but also fulfills it with delight. An obedient will puts a stop to one's own activity. Yes, but a harmonious will is in addition one heart with God. Ang kaibahan daw po ng obedient will at harmonious will ay yung obedient will ay ginagawa ang pagsunod bilang alipin sa kanyang master. At yun namang harmonious will ay ang pagsunod ng isang anak sa kanyang tatay sa langit na nagmamahal sa kanya. Alam niya po ang puso ng kanyang tatay sa langit. Alam niya po kung ano ang nagpapasaya dito at yun ang kanyang maligayang sinusunod. Nade-delight siyang sumunod at hindi siya napipilitan lang. Mga kapatid, kung ganito po ang klase ng ating pagsunod sa Diyos, ay maipapakita po natin sa Kanya ang ating pagmamahal. Now, maaaring tinatanong po natin, ano-ano ba yung mga kailangan nating sundin? Magbibigay po tayo ng tatlo, okay? What do we need to obey from God? First, lead your family or lead our family to God. Sabi po sa Deuteronomios chapter 6 verses 6 to 7, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ayon po sa studies sa Amerika, ay maraming kabataan ang hindi na bumalik sa church matapos silang mag-graduate sa college. At ang conclusion nila ay maaaring hindi ginawa ng kanilang mga magulang ang kanilang part bilang spiritual leader. Kaya nga po sabi sa talata, sa mga magulang ay isa sa puso nila mismo muna ang salita ng Diyos. And then pangalawa, ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Pag-uusapan nila ito kahit nasaan sila, sa bahay, sa pamamasyal, sa restaurant, o kahit ano pa ang ginagawa nila. Then pangalawang susundin po natin ay forgive everyone, no exceptions, mga kapatid. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Amen. Ang ganda po nitong verse na ito kasi hindi po sinasabi sa verse na yan na ang hindi nagpapatawad ay hindi maliligtas. Hindi po pinag-uusapan dito ang salvation, kung hindi ang isang taong naligtas na talaga ay magkakaroon po ng bunga sa kanyang buhay. Siya ay magiging mapagpatawad at mapagmahal. Ang isang taong totoong nakatanggap ng kapanganakang muli ay matututong magpatawad dahil alam niya na minahal siya ng Diyos at pinatawad din siya. Kung hindi po tayo matututong magpatawad ay suriin po natin ang ating sarili kung totoo ba na naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Tinanggap ba natin talaga ang kaligtasan? Sabi po ni Pablo, naiintindihan niya na ang hindi pagpapatawad ay nanggagaling sa pride kasi iniisip natin na yung ating rights ay na-violate. Pero sabi niya, mag-ingat tayo. Ingatan natin yung ating sarili na huwag mahulog sa trap ng pride. Basahin po natin yung sabi ni Pablo sa mga Gawa, chapter 24, verse 16, kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kapatid, masasabi po ba natin sa ating sarili na malinis ang ating konsensya sa harap ng Diyos at sa tao, na wala tayong kinikimkim na sama ng loob sa ibang tao? Maaaring sinasabi po natin na napatawad naman na natin siya, pero sa tuwing meron siyang nasasabi o meron tayong naririnig patungkol sa kanya, iniisip na naman natin na meron siyang masamang balakin sa atin at meron siyang masamang gagawin laban sa atin. Kaya galit na naman tayo sa kanya at hindi natin mapalaya ang ating puso. Mga kapatid, suriin po natin ang ating sarili. Pagsikapan po nating laging malinis yung ating konsensya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Sabi pa po ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis at walang kapintasan. Ang hindi po pagpapatawad o yung pagganti o yung pagchichismis ay palaging patungkol po ito sa sarili. Ang focus po nito ay sarili. Kaya kung gusto po nating maipakita sa Diyos na mahal po natin siya, ay itatakwil po natin ang ating sarili. Magpapatawad po tayo at susunod kahit pa ang isang tao na yon ay hindi humihingi ng sorry o hindi niya ina-admit yung kanyang pagkakamali o hindi man lang nag-a-apologize sa atin.
kahit pa valid yung reason natin para tayo magalit sa Kanya o kahit pa hindi nila deserve ang pagpapatawad natin, ay ini-expect po ng Panginoon sa atin na inaasahan po niya na magpapatawad po tayo. At hindi po ito isang option. Ang pagpapatawad po ay hindi isang option. Kung hindi, ito po ay isang command. Ito po ay isang utos. Ang isang Kristiyano, ang isang alagad ng Panginoong Hesus na nagmamahal sa Diyos ay papakawalan niya lahat ng kanyang pride, ng kanyang rights para lang masunod ang Diyos. Tandaan po natin ito mga kapatid. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabi na ang taong naka-offense sa atin ay tama siya. Kung hindi, ang pagpapatawad po ay dalawang bagay. Una, ito ay pagsunod natin sa utos ng Diyos dahil tayo ay anak niya. Ang tatay po natin sa langit ay nagpapatawad din sa atin at marapat po tayong magpatawad. Ang pangalawa po ay ang pagpapatawad ay instrumento para tayo ay makawala sa bondage ng pagkapuot at paghihigante. Pangatlong bagay po na susundin natin ay to spread the message of the gospel. Sabi po sa Marcos chapter 16 verse 15, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kapatid, kung sinasabi po nating mahal natin ang Diyos, ay susunod po tayo sa inuutos niya sa atin na ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Hindi po natin kailangang maging preacher, hindi po natin kailangang maging missionary para ibahagi ang mabuting balita ng Diyos. Kung alam po natin kung paano tayo niligtas, ay meron po tayong responsibility ngayon na sabihin din natin sa ibang tao kung paano din tayo or kung paano din sila maliligtas. Hindi ibig sabihin po na aantayin muna nating tawagin tayo ng Diyos at sabihin niya sa atin ng mission natin, na ang mission natin ay pumunta sa ganitong lugar. Hindi po. Kung tayo ay pumapasok sa opisina, andyan po ang ating mga katrabaho. Sila ang ating mission field. Kung tayo ay nasa eskwelahan, ang ating mga kaklase ang ating mission field. Kung tayo ay may mga kaibigan na nakakasama sa gym o saan mang recreation, ay sila ang ating mission field. Tandaan po natin mga kapatid na kahit saan o kung ano man ang ginagawa natin ay pwede po nating tuparin ang utos na ito ng Diyos sa atin na ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaya nga ang tanong kapatid, sino ang mga taong nadala natin sa Panginoong Hesus? Kung gusto po nating mapatunayan sa Panginoong Hesus na mahal po natin siya, ay gawin po natin ang nais ng puso niya. Ang nais po ng puso niya ay hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Alam po natin na kailangan nating maintindihan na gusto ng Diyos na sundin natin siya at hindi para sa kanyang kapakanan, kung hindi para sa ating sarili. Kung gusto po niya na iwasan natin yung disappointment sa buhay. Gusto po ng Panginoon na makaiwas tayo sa trap na hindi natin matupad yung layunin niya para sa ating buhay. Kaya nga sinasabi niya sa atin na sumunod tayo, kasi kung susunod tayo gaya ng pagsunod na ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, ay magkakaroon tayo ng kagalakan at satisfaction, kagaya ng kagalakan at satisfaction ng Panginoong Hesus nung natupad niya ang pinapagawa sa kanya ng kanyang Ama. Nakakalungkot lang po kasi minsan ang nagiging excuse natin para hindi sundin ang Diyos sa pag-share natin ng gospel ay yung reasoning po natin na nagpe-pray naman ako. Hindi ko masunod si Lord sa punto na yan, pero nagpe-pray naman ako. Mga kapatid, huwag po nating gawing excuse ang pagpe-pray para hindi po tayo sumunod. Kung mahal po natin ang Diyos, ay sumunod tayo. Kapatid, gusto po ba nating lumaya sa bondage ng idleness, deception at kawalan ng purpose? Practice obedience consistently. Lahat tayo gusto natin ng freedom, pero hindi tayo magkakaroon ng kalayaan kung hindi tayo susunod at magagawa ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Sabi po ni Henrietta Mears, a bird is free in the air. Place a bird in the water and he has lost his liberty. A fish is free in the water, but leave him on the sand and he perishes. He is out of his realm. So young people, the Christian is free when he does the will of God and is obedient to God's command. This is as natural a realm for God's child as the water is for the fish or the air for the bird. Mga kapatid, ang freedom ay ang masunod natin ng Diyos. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Kapag napipigilan tayong gawin ang bagay na ginagawa ng natural na anak ng Diyos at follower ng Panginoong Hesus, ay tayo ay nakakulong. Wala tayong kalayaan. Ang akala po natin ay nagagawa natin ang gusto natin dahil malaya tayo, pero sa totoo lang ay nasa kulungan po tayo at yan ang magpapahamak sa atin. Kapatid, simulan po natin itong gawin. Practice obedience consistently. Marahil gusto po din nating maging malaya. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para mamuhay na malayo sa Kanya. Nilikha po niya tayo para mahalin niya at mahalin po din po natin siya. Kung hindi po natin ito natutupad sa buhay natin, ay nakakulong pa rin po tayo hanggang ngayon. Ito na po ang pagkakataon natin upang maging malaya at maging anak ng Diyos. Malampalataya po tayo sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng kasalanan natin sa krus at tayo
tayo ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Patatawarin niya po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit nasaan ka ngayon, kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ipahayag mo po ang iyong pagsuko sa Kanya. Ipahayag mo po yung pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. Paano mo ito gagawin? Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa mapamagitan ng isang panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, ay sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon po ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan niyo po ako na i-prioritize kita sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na pagnasaan ko kayo sa buhay ko. Tulungan niyo din po ako na patuloy na sumunod sa inyo. Amen. Sa atin pong pagtatapos ay iiwan po natin ito sa inyong lahat na mga nakikinig. If you will make time with God your first priority, everything else in your life will fall into place. Mga kapatid, kung gagawin po nating una ang Diyos sa ating buhay, ay maisasaayos po ang lahat ng mga bagay at aspeto patungkol sa ating buhay. Kung uunahin po natin siya sa ating buhay, ay maipapakita po natin sa Kanya na siya talaga ang mahal natin. Kaya nga dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay pinaprioritize natin yung relationship natin sa Panginoon. And then, pangalawa, earnestly desire Him. Pagnasaan po natin siya at hindi ang mga temporal na bagay. And then, pangatlo, practice obedience consistently. Sumunod po tayo kahit mahirap dahil ito ang magpapakita po na talagang mahal natin ang Panginoong Diyos. At kapag ginagawa po natin ito, ay magkakaroon po tayo ng freedom, magkakaroon tayo ng fulfillment, magkakaroon tayo ng kagalakan, magkakaroon tayo ng satisfaction. Bakit? Dahil nagagawa po natin ang purpose ng yon ay ang mahalin ang Diyos at mahalin po rin natin siya pabalik.